Panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa patuloy na paghahati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 5 minutos na naglabay sa alas 5. Welcome
naliwat sa aton panibag-o nga mahinungdanon nga episode sa naton programa usapang agrikultura nga kudiin asya man gud naton kompas nga na naton kasugbong sa makabag-o nga pag-uma. Oo, medyo nakakaturog-katurugon pa kita. Mao nga maupay nga may mata kita durungan kita nga mahimatan niyan sa aton paborito nga kanta. But anyway, mga kaagri, dinaliwat kami niyo sa sulod sa nusa ka oras, tikang alas 5 hangtod alas 6 para sa aton pagrestoryahay dede sa aton programa. May tungod sa mga magkadarodilain nga mga inisyatiba ang mga istorya san pagkamanilang puson, mga practical nga tips sa sektor san agrikultura. Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Navilon, ako niyo makaupod yan ang Thursday, yan ang Huwebes, Suzette Pretensio. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control, Sera Engineer Francis Marnie Balves, ngan si Kuya Ezrael Ezra Taro. Ngan mga kaagri, ini nga ato programa, ini inahimugso, pinaagi sa kolaborasyon ngan pagpangalimbasog sa nato Department of Agriculture or DA ngan Presidential Communications Office, Presidential Broadcast Service, agud makahatag liwat sa aton sa mga importante nga impormasyon bahin sa mga inisyatiba, programa, ngan mga proyekto sa DA o sa Department of Agriculture ngan mga attached agencies. So once again, welcome sa sini nga aton Early Agriculture Program dide sa aton istasyon. Ngan yan ang mga kaagri, yan ang kaagawan na special na naton episode. Yan naton yan na episode in para sa aton mga parag-uma nga nagataman sa hayop. Oo, sa mga nagla-livestock deda naton nga mga parag-uma, ini nga episode para sa iyo. Kay ini aton pagharampangan nga nakasentro an aton yan na episode sa mga istorya sa mga pagkamanilang puson sa naton mga livestock farmers. Sa mga nag-ataman dida sa baboy o manok o baka o kung ano man iton nga mga livestock Iton sa aton episode makikita naton nga may adasan na pag-uswag pinaagi san siningani nga mga success stories so mga istorya san pagkamanilang puson. Kaya man gud kita nga an pag-alaga san hayop, diba? Direton madali-dali. Anda mo nga mga sakripisyo, anda mo nga mga kakurian nga ginatubang, diba? Para pala sa mga nag-ataman sa baboy, adaan tarhog san ASF nga kundi hastayan na in ginatubang lagi hapon sa aton mga livestock farmers sa mga nagataman san baboy nga hindi nga ni sa Eastern Visayas o sa kitasan mga may adasan huruhitaas nga na record nga kaso san ASF. So apisar sa nga kakurian mga challenges nga ginatubang sa aton mga livestock farmers na nagpapabilin nga may adasan paglaom ngan iton in makikita naton nga naton mababatian saan sini nga mga success stories sa naton mga paraguma. Pero antes na mga kaagri, okay medyo na nga turog pa kita durungan kita na nga bumuhat nga mag-exercise, maging alert, alive at enthusiastic sa kanta nga ani at kita. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan
Sa negosyo pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Yes, asya doon kanta nga ani at kita nga halad sa aton sa Department of Agriculture. Ngan pinaagi man ko dano sa naton mga maduruto nga mga parag-uma. And of course, anaton liwat mga risdano. Iton nasisigurado nga may daketagin kakaon sa kada adlaw. Ang kaupay hanosan pagpahinumdum liwat sa to nga kanta nga ani at kita. Nga kundi nga sa kada manggod tanom, sa kada binhi, nga gintatanom sa naton mga parag-uma, kada hayop nga ginataman, ngan kada sakripisyo sa naton mga parag-uma, nga naton mga risda, may adasan kabalyo nga bunga o kabalyo nga ani. Ngan iton di related simple nga ani, nga physical, ngan kita nga physical nga money matters o kwarta. Pero baga nagiging simbolo liwatan aniton nga ani saan paglaom para sa aton mga parag-uma, ngan para sa aton nga tanan nga mas mapauswag pa an aton sektor sa agrikultura para sa mas inklusibo nga pag-uswag liwat para sa aton bugos nga nasod Pilipinas. Mao hinaot unta nga permi gud naton mahinumduman ngan permi kita makahatag sa panahon nga kundiin nga mas ma-appreciate pa naton ang aton mga parag-uma ngan mga risda kay siraan rason man gud talaga nga kita may adagin kakaon nga kita nasisigurado naton nga naton mga ginhigugma sa aton kinabuhi may adasan masustansya nga nakakaon. Aton oras 14 minutos naglabay sa alas 5. Mabalik kita sa aton programa Usapang Agrikultura pagkatapos la san pipira nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Sa pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa,
Sinimulan ng Department of Agriculture ang pagbuo ng Farm and Fisheries Clustering and Consolidation Program o F2C2. Sa pagsasama-sama at pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka at mangingisda na nagkakalapit at nagkakatulad ang produksyon, tutulungan sila ng F2C2 na matukoy ang kanilang mga pangangailangan, mapabuti ang kanilang produktibidad, makamit ang economies of scale at gawing negosyo ang kanilang mga aktibidad sa agrikultura at pangisdaan. Para sa iba pang impormasyon, bumisita sa opisina ng DA8 F2C2 Regional Secretariat, Canhurao Hill, Tacloban City. Isang paalala mula sa Department of Agriculture, Regional Field Office 8 at ng himpilang ito. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 17 minutos sa naglabay sa alas 5. Kamuin padayon nga namamati sa aton kompas sa makabago nga paguma sa usapang agrikultura din nila sa aton istasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Ang mga kaagri, kanina katano san aton yan na primera nga aton pagharampangan. Asya na nga ninian akon siringani kanina nga istorya san pagkamanilampuson sa naton mga parag-uma. Once again antigo kita nga an pag-alaga san hayop, hindi ri iton madali-dali, diba? Siring ko nga ni kanina damo nga mga kakurian ang ginaatubang sa naton mga livestock farmers nga kundiin iton in siguro nakakahatag sa erasan mga doubts ito na siguro ruhaduha kung magpapadayon o diri, pero apesar sana inda mo lagi hapon sa naton mga parag-umahan in nagpapadayon nga nangangalimbasog para sirain maging manilampuson. So sa sini nga ginpreparar sa aton nga AVPs o audio-visual presentations sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 aton mababatian nga naton may hilingan anini nga mga ungod nga mga istorya san pagkamanilampuson nga personal naton mababatian tikang sa aton mga livestock farmers sa bugos nga rehiyon Eastern Visayas. Aton mababaroan kung paano ba sila nagtikang sa gutiayla nga puhunan, paano nira ginatubangan mga kakurian, ngan panano nga pinaagi san era pagkamadaduruto, ngan san sa era pagpangalimbasog, ngan determinasyon iton in nagbunga san era istorya san pagkamanilampuson nagbunga nga sirain makabot nera an era mga gintatalinguha sa era kinabuhi ngan sa era bugos nga pamilya.
Mao, di rin na naton paihaon pa. Durungan kita nga ma-inspire san sini nga mga istorya san pagkamo nilang puso no success stories sa naton livestock farmers dide sa aton rehiyon Eastern Visayas. The Department of Agriculture adheres to empower every Filipino woman. One way to promote this is the provision of agricultural interventions to some women through the Philippine Native Animal Development Program under the department's livestock program. To help address malnutrition in the community, the ARFO8, in partnership with the City Veterinarian Office of Tacloban, provided 15 heads of native pigs to 13 mothers with malnourished children in Barangay 110 Utap, Tacloban City. Ako Joan Siladera, taga Barangay 110 Utap. Nabugos na kami nga grupo kay tungod man nagtikang kasi nga amon grupo kay tungod inihan igin member kami han kanan mga BNS nga nagkuha na amon nga kanan mga anak nga may mga underweight. Igin bulig kami hini kay para makakuang kuno kami hini bagasing may pang-ayuda kami han amon mga anak nga kulang hin mga nutrisyon. Nakarawat ko nga baboy usa ginhimo ko nga anay. Tapos nagkuan niya nag-anak aniya siya nga pagkuan nag-anak iya hinwalong. Pero namatay man naton usa nagpito na la. An usa iginbayad na kon nga diha kuan City Veterinary pero wala man to kadiretso nga to iginhatag namon hinusaluat nga nanay nga nagkikinahanglan hin kuan nga makabuligya pini nga kuan programa ba. Iginhatag namon didahan May May 2023. Nakabulig mo paghapon kay nakatagamtam kami nakabulig ni hamon kaya nakapaghimo kami kuan balay. Tapos nakakapag-ihaw kami na kada birthday hit akon mga anak. Nakapagpakasal kami hinin. Tungod hini nga kanan among baboy anhalin tapos nakag-ihaw kami. Tapos nakakag-ihaw kami itong mga New Year kung may mga okasyon. Pagbalik ako siya anak na akong baboy 5. Amo ito nga nakahimo ako na amon balay. Tapos ang daras na nga pagbabalikan namon usabay usa-usa. Pag anak na akong baboy, ginusa-usa namon papalit namon panggasto, pampalit bugas, tubong, palitan upa para kuha namon mga baboy. Tapos pag ikatulo, amon ito nga amon ikatulo nagbaligya kami hinupat nga pasi kay iging gamit namon han amon kasal tapos usa nga amon ginihaw. Nakakasarang hera kay sarang para gihapon ko no hera makakuan makaabil kay so din ni amon ako nakakuan ako nga pwede ko hera ikuan gihapon igaapi nga diha amon to taging kon kay may namang lot kasi taga didi may amon nga nakabarong naka-intera kami hinin baganan ngunguan hera nga kung pwede hera gihapon et amon pwede mabuligan. Nagpapasalamat gihapa ko dako pagpasalamat nga nakuha nako hit kanang Department of Agriculture nga nataga napili ako hiton nga nakakuha gihapa ko kay dako ito nga bulig haa. Hanuna baga kuan baga sering pa eksakto lang baga nakakakuanhin pagkaon dani nga ni nagkukulang yan baga sing pa may ada na gihapon na tiptipig bisan la pera.
Ida din pipira nga member na ako nga diri nag-interes ang pagtanom sa mga utanon. Yan na nagtatanom na. Ikakadto namon siya buligan. Bayan na yan. O yan na, maupay na niya. May mga tanom na siya. True to their association's name, the Lungsov United Farmers Association has long been practicing the art of bayanihan to produce food for the whole community by providing source of income for their families. This has become their avenue to contribute to the Department of Agriculture's battle cry, masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Ako ngayon si Manuelito Hulaton, 52 anyos, usa nga presidente sa Lupa Association san Barangay Lungsov, Oquendo District, Calbayog City. Na-establish ini nga amon asosasyon sadto nga Mayo 21, 2021. Tapos nano ang panuyuan sining namon? Ang panuyuan namon para maging mapalangbo an amon pangabuhi ngan sugad man magkamayada sin dugang pangabuhi sin amon pamilya. An amon mga produkto base sa mga una-una humay. An amon din ni humay. Kahuman san humay utanon, durodilain nga mga utanon. Nga kuan ginhatag sa amon san di livestock ma'am. Sa livestock. Tikang san native chicken. Salamat ak ngayon san regional office. Ngin kumbaga kumbaga nga na kuan na kay sabto waray gud talaga. Oh. Sanglit paghatag sa amon san di san native chicken sing tipigan tay ni. Nga din nagplano kami, meeting kami kung nanon angay pakaupay naton sining ako nga dikit magpakaalo, dirikit maghatag karawdan ngan magrasta aton permanente an region office o ang LGU. Naghimo kami sa dress native chicken. Kung din ma'am, diri la sa pagkuan. Din nga lugar inabot na iton pero ako na sumurrender kay pipira la kabugos. May dako nga kilala sa Northern Samar nga restaurant nga ginkanhi gud ak ma'am. Nga kaupay sa na ngayon native dress chicken ano. First time man ito nahitabo kuno din sa Samar, wara man kuno pa sana. Pwede ka kuno mag-supply kada semana 300 heads. Siring ko surrender aksing ko didana kay padamuon pa namon kaya nadto nga 300 heads nga ginhatag sa region, waray man ako ni payawan iba. Git pad kung anay pabunay ada man makikita man niyo ma'am 101% ang pagkarawat sa komunidad din sa amon. Kaya ano man ha, ini nga proyekto nga ginhatag niyo, ini nga mga government intervention nga amon na pulsan sini nga amon association, diri la kay kumbaga diri kami naging selfish. May produkto kami, parte sa bunay sa native chicken, nagkuhan kami sa feeding sa school. Kay nakita lat na akon nga malnourishment sa amon lugar. Baga existing. Siring ko, makashare man lakit gote ay pinaagi sa hatag sa gobyerno sa aton, magpiding kita. So nagpipiding kami sa eskwelahan ma'am. Hiunong siya native chicken. Diri la kabataan, pati sa bugos komunidad damon din. Every 2 months, 3 months, so sana lamon ko nanay kay wara pa mga bigda ko pundo. Ako si Teresa Orkin Poblete, 60 years old. Usa ako nga Vice President sa amon din sa Lupa Association. Mo pa yung impact. Kay sa totola, ako tikang sa pag-stay ko didi, usa ako naging usa ak nga official sa amon sa Lupa Association, kada ko sang gimbaguhan. Kada ko nga bulig ma'am. Sa totola, una-una, ang pagkaon sa amon mga anak, sa nakon mga membro na kumbaga presko. Ikaduha, ang baligya ang binta nakakadugang san pangkonsumo namon sa kada adlaw.
Pero diri sud sana sistema pangkonsumo la pangkuan. Naglalaan gyapon kami pan-deposit namon sa bangko. Kay dikit nasabot sa panahon tingali tigdala mawara. Mawara mo ito, may kwarta kami, may mapapalit pa kami. Native chicken, baga ka-income gad kami partisan. Ito nga may nag-order kung taano, may nagbabaligya kami, tapos palitlat tubong, tapos tubong paralat sa era, kay kada mo gud sito 300 heads good. So napalitlat kami sa tubong para sa tundida sa nga native. So binida namon kay nauubos namang gud sira ang mga dagko, nag-incubate kami, sindo nag-incubate. Ito niya na damo iton sara puro na iton sara mga gudi. Pa sabit gutay na naamo niya na kuan namon na sisela namon nga kuan nga native chicken. Akon la may hatag nga mensahe sini akon member. Padayon la kita. San kun nano na aton gintikangan, mao gyapon naton humanon pakaupayon ta kun nano man ang ginhatag sa aton pakaupayon ta ngan permanente magin strong kita para san kabuupayan sa naton asosasyon ngan labot la sa kaupayan sa naton pamilya. Sa Department of Agriculture mapa LGU mapa regional office o national. Ako nagpapasalamat ako nga bisan sud sini na amon lugar, bisan na di kami sa katapusan na sini nga kuan. Ginkakadi gihapon niyo kami, gintagan gihapon niyo pagtagad an amon mga hinaing. Ngan sugad man gintagan niyo kami sin mga pakabuhi, dugang nga pakabuhi. Nga diin akon lay sisiringlat sa iyo mga taga regional office, maglalaom kam diri iton makakawang. Dako nga bulig iton sa among pamilya. Kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Yes, sa ito oras, 33 minutos sa naglabay sa alas 5. Ngan mga kaagri na hihilingan. Ngan ato na pamatian na doon mga istorya sa pagkamanilampuson sa naton mga livestock farmers. Ano nga kundiin may dangani sa nasasasyon aton mga aton kababayan, di ba? Women in Agriculture. Nga kundiin pinaagi san kuti ay nga bulig san aton Department of Agriculture paghatag san sini nga pagtikang aton nga baboy nga mga manok, diba, para sa Lungsod United Farmers Association o LUFA, didini sa aton sa aton hinigugma nga syudad San Calbayog. Iton nakabulig sa era, diba? Sa guti ay lang nga bulig, inaagi sa nira pagpangalimbasog. Nga talaga paningkamot nga iton ma-maintain, nga hindi rin lang ma-maintain, pero mas mapadamo pa, mapauswag pa. Iton yan na nagpapadayon, an era pag uswag pa san siningaton mga parag-uma nga kundiin aton mismo nabatian man liwat tikang sa era nga talaga nga dako nga bulig para sa era pamilya and of course liwat para sa komunidad. Aton oras 26 minutos na lang nagpapabili ng mag alas 6. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos la san pipira nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayog, DYOG 882 AM. Akala ko dati, sobrang mahal ng tablets. Pero dahil sa ASEAN, halos zero na ang buwis sa tech imports. Kaya mas affordable na sa mga tulad kong estudyante. Sa digitized custom system ng ASEAN, mas mabilis dumating ang mga learning gadgets. Mas konti ang delay, mas marami ang matututunan.
Mas madali na mag-source ng parts at accessories ngayon. Dahil sa trade agreements ng ASEAN, mas mabilis ang cross-border shipping at mas mura ang gastos. Dahil sa mas malawak na internet sa ASEAN, kahit sa probinsya nakakabili na kami ng tech online. At maraming ASEAN-made products na good quality. Abot kaya pa. ASEAN supports local innovation. Meron tayong mga hubs na tumutulong sa mga inventors at startups gaya ko para protektahan ang ideas at gawing negosyo. Hindi ako techie pero ngayon marunong na ako magbayad at tumanggap ng QR gamit ang phone. Dahil sa ASEAN, mas accessible ang technology kahit sa maliliit na negosyo. Dahil sa digital trade provisions ng ASEAN, mas maraming tech brands online. Nakaka-order ako ng gadgets at accessories na dati ay imported lang. Ngayon, mas mura at legal. Dahil sa ASEAN, mas abot kaya ang tech, mas mabilis ang access, at mas maraming oportunidad para sa lahat. Innovation across borders para sa bawat Pilipino. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 37 minutos sa naglabay sa alas 5. Kamoin padayon nga namamati sa aton kasugbong sa makabagong nga paguma sa usapang agrikultura dinhila sa aton estasyon. 882 kHz sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagkaya na mga kaagri, mabiyahe naman kita, oo. Biyaheng agribiz kita. So, tikang dede sa aton rehiyon Eastern Visayas. Mababiyahe kita pakadto sa Central Visayas. Nga kundiin aton liwat mahihibaruan an istorya san pagkamanilampuson liwat bahin san livestock farming lagi hapon Makadto kita sa aton usa san aton mga touristy place dito sa Central Visayas. Sikat siya actually damo nga mga turista na kadto. So mabiyahe kita dito sa Siquijor nga kundi hindi rila mga scenic places an aton makikitan dito kundi aton liwat makikitanan ini nga usa nga farm nga kundi naging manilampuso pinaagi san pagataman san mga hayop. Mao balik tanaw kita san sini nga biyaheng agribiz video sa Department of Agriculture Central Visayas para durungan kita nga ma-inspire liwat san success story san Bonacos Livestock Farm dito sa Siquijor. Kumusta mga kaagri? 2 taon mula nang inilunsad ng Department of Agriculture ang Young Farmers Challenge Program, mayroon na tayong 9 na matagumpay na mga young farmers dito sa probinsya ng Siquijor. Ang programang ito ay bukod tanging inilunsad para sa mga kabataang may edad na 18 to 30 years old at may passion sa pagnenegosyo sa agrikultura. Tulad na lamang ng pagtatanim ng mga gulay at prutas, paghahayupan, o sa processing at maging sa digital agriculture.
Ang kinailangan lamang gawin ay mag-submit ng business model canvas na siyang naglalaman ng kanilang business proposal. At sa magkasunod ngang 2 taon, isa sa 9 na winners ang nagwagi at umabot sa regional level ng Young Farmers Challenge. Siya ay si Mr. Franz Sumundong, 26 na taong gulang at tubong Tignao, Lassi, Siquijor. Ang agri-venture ni Mr. Sumundong ay sa produksyon ng kambing at baka na kung tawagin ay Bunacaus Livestock Farm. Ang farm na ito ay solong pagmamayari at pinamamalahaan ni Mr. Sumundong. Halina't samahan niyo kaming bisitahin ang farm ni Mr. Sumundong at ma-inspire sa kanyang kwento ng tagumpay. Ito ng bagong pananaw. Welcome to my Bunacaus Livestock Farm. Malakas ang kooperasyon, katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribado. I'm Franz F. Sumundong from Tignao, Lassi, Siquijor, your Regional Young Farmer Challenge Our Day 2022, Region 7. I'm into integrated livestock farming, focusing on goats and cattle. Ang naging inspiration ko sa aking pagpa-farming ay ang aking mga grandparents. Kasi noon, bata pa ako, sinasama nila ako sa kanilang sakahan, tumutulong na din ako. At hanggang napagmahal na rin ako sa pagsasaka, yun ang naging tulay para kumuha ako ng kursong agrikultura. At pagka-graduate ko sa kursong Bachelor of Science in Agriculture, Major in Animal Science, agad akong nagsimula paunti-unti ng aking farm. Simula ako sa native breeds of goat and one-head cattle. Sa ngayon, konektado ako sa Municipal Agriculture Office sa lungsod ng Maria as agricultural technologist. As an agricultural technologist in livestock, nakatulong ito para ma-apply ko mismo dito sa aking farm at makatulong na rin sa ibang taong nangangailangan sa aking services. Year 2017, nagsimula ako mag-alaga ng native goats, composed of 7 heads, and then napagtanto ko na medyo maliit lang ang kita sa native goats, kaya binenta ko at nag-upgrade ako into boer goats. Nag-alaga din ako same year ng 2 heads cattle. 2022, nalaman ko na may programa ang DA, Young Farmers Challenge. Hindi ako nagdalawang isip na sumali dito kasi malaking oportunidad ito pag nanalo. And luckily, nanalo ako up to the regional level at yon ang nakatulong sa akin para pang-expand ang aking farm. Ang farm ko ay solo kong minamanage at ito ay kasalukuyan nakarehistro sa DTI. Ang serbisyo na binibigay dito sa aking farm, which is yung goat, na nagbibenta ako ng mga quality breeder goats na maaring bilhin ng ibang farm upang ma-upgrade ang kanilang native goat upang magkaroon sila ng dagdag na kita. Para sa aking mga baka naman, pinafatten ko ito upang sa hustong panahon at umabot sa kanilang tamang timbang, pwede na itong maibenta. Meron din akong cow-calf operation, and sa ngayon meron akong 6 na cows or inahin for breeding. Nag-venture ako ng livestock farming kasi dito sa aming lugar mabato talaga, at ito ay nakita kong oportunidad kasi napaka-suitable ito sa pag-aalaga ng kambing at baka. At mayroon ding mga area na pwede kong ma-develop upang mapagtamnan ko ng iba't ibang forage. Yung natanggap ko na financial grant mula sa YFC program, yun ang nagpalago sa aking farm. Ang total amount na natanggap ko na financial grant is 200,000 na binili ko at ipinitayo ko ng feedlot at pumili din ako ng isang cattle for fattening. At nakabili rin ako ng forage chopper, bili din ako ng sidecar para sa easy transport ng aking mga forage. Simula nang ma-expand ang aking farm, ang naitulong ko sa kapwa ko magkakambing or farmer, makapag-upgrade
ng kanilang goat at makag-provide rin ako ng technical services sa kanilang mga hayop. As an livestock technician and a farm owner, nakatulong ako sa pag-provide ng technical assistance like artificial insemination in pig and cattle. In year 2022, ang na-generate ko na income ay more or less 50,000 kasi ang focus ko ay paramihin sila muna. Meron din akong maraming challenges na na-encounter. Isa na po dito ay yung mahal na labor cost at yung mga materials kasi malayo ang aking farm sa main road at yung ibang equipments at ang ibang materials or mga machineries ay sa neighboring provinces ko pa binili. At isa rin sa mga challenges ko is yung time management kasi 8 hours din akong nag-work as a regular employee at kailangan ko upang bumiyahe ng 30 minutes a day to and from. Ang naisip kong solusyon is talagang hands-on ako dito sa farm. By 4 to 5 o'clock, gumigising talaga ako para kumuha ng mga kumpay at lagaan ang hayop. At pag uwi ko after work, diretso ako sa farm. At ang isang strategy rin na ginawa ko upang maging successful livestock raiser is ako ang gumagawa ng kanilang silage at yung sinusiguro ko talaga yung kanilang forage security. At meron akong sapat na pagkukunan ng napier and other nutritious na forage at food supplement gaya ng kamuting kahoy at yung at UMMB. Ang main purpose ko dito sa aking farm is maging inspirasyon ng mga kabataan at para rin makatulong sa kanila na matuto at ma-encourage na mo venture dito sa agrikultura kasi may pera dito. Gusto ko ring ma-showcase ang farm ko para sa mga kabataan. Goal ng aking farm is to be a well-known full-blood Boer goat supplier and gusto kong maging learning site. Ang ma-advise ko lang para sa gustong mag-venture sa livestock racing, sa goat and cattle na dapat may karoon sila ng dagdag na kaalaman sa pag-alaga ng hayop at i-consider nila yung forage area which is very vital sa livestock farming. At saka kailangan din ng hard work, perseverance at saka patience kasi hindi ito overnight success. Gusto kong magpasalamat sa Panginoon at sa pamilya ko na palaging sumusuporta sa akin and also rin kay Senator Amy Marcos through the Department of Agriculture sa financial grant na natanggap ko. Gusto ko rin magpasalamat sa DAETI sa mga trainings nga natanggap ko sa MAO, MLGO at saka rin sa Provincial Veterinary Office. Pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maulad na... At inyong narinig ang natatanging kwento ng tagumpay ni Mr. Sumundong mula dito sa probinsya ng Siquijor. Naway na-inspire ang ating mga tagapanood, lalo na sa mga kabataan na gustong mag-venture sa agrikultura at maging interesado sa kabutihang maidudulot ng pagsasaka sa ating lipunan. Maraming salamat sa inyong panonood sa aming handog na kwento. At magkita-kita tayong muli sa mga susunod pang kwento ng tagumpay na aming ihahandog sa inyo. Mula dito sa probinsya ng Siquijor, ako ang inyong Agri-Patroller, MJ Banglos. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura. Yes, mga ka-agri, o sa naliwat nga istorya san pagkamanilang puso no nga kundiin talaga man good nga nakaka-inspire. So nato nga mga istorya sa naton mga parag-uma dide sa aton na rehiyon Eastern Visayas nga dito sa aton hipid nga rehiyon sa Central Visayas, particularly dito sa Siquijor,
in talaga man God nga nakakahatag sa aton san paglaom nga mayadasan maupay nga kabubuwason an aton sektor san agrikultura. Diba aton nabatian nga naton nahikitan nga tikang sa era gutiay nga pagtikang nira tikang sa bulig sa naton Department of Agriculture hangtod sa hinay-hinay nga pag-uswag san era pangabuhian iton in pagpamatuod talaga nga waray imposible kay kun may ada san sipag kung magiging maduruto lakata ngansan syempre sakto nga suporta matikang sa aton gobyerno. So siguro iba sa iyo sa pagpamati sa aton mga istorya san pagkamanilang puso nakakapakiana nga kung pwede baliwatan nga kamuin maging manilampuson sa pag-ataman san hayop. Nganan baton sana mga ka-agri? Yes na yes magiging manilampuson liwat kamo sa pag-ataman san hayop. Nganan ton aton nabatian nga mga istorya adto hindi rila para sa era kundi para sa nga tanan nga padayon talaga nga nangangalimbasog sa mga kabukiran sa uma ngan kung naman ang iyo mga ginaataman nga hayop mapamanok man iton baboy o kambing aton permihinom duman mga kaagri nga an iyo pagataman san sana nga mga hayop iton in pagataman niyo para sa mas maupay nga kabubuwason. Aton oras, 51 minutos sa naglabay sa alas 5. Mabalik kita sa aton programa pagkatapos la san pipera nga mga pahinomdom. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Aton oras, 7 minutos na lang nagpapabilin antes mag-alas 6. Kamuin padayon nga namamati sa aton programa Usapang Agrikultura dinila sa aton estasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa pagkaya mga kaagri, aton naman kamustahon ang kamutangan sa naton panahon. Radyo Pilipinas Weather. Para sa aton weather update, yan ang adlaw, Agosto 28, 2025. Mga kaupod nato na naton weather specialist ikang sa DOST Pag-asa Sentral, aadi si Miss Janelle Dominguez. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, August 28, 2025.
Patuloy natin minomonitor itong low pressure area dito sa west ng ating bansa at ito'y huling namataan sa layong 435 kilometers west ng Sangli Point, Cavite kaninang 3 a.m. Kung makikita natin, ito ay nakapulang bilog, meaning mataas ang tsansa nito na maging isang ganap na bagyo. Pero kung ito man ay magiging ganap na bagyo, ay ito'y malapit na dito sa border ng ating PAR line at palabas na rin naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Sakaling maging bagyo, papangalanan natin tong Jacinto. Samantala, patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon dito sa may southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang bahagi po ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan dulot na itong southwest monsoon, pati na rin ang yung trough or extension na itong low pressure area, lalo na dito sa ilang bahagi ng Luzon. Kaninang 5 a.m. ay naglabas tayo ng weather advisory hinggil sa magiging paulan na itong southwest monsoon or habagat natin. Inaasahan natin ngayong araw ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Palawan, Occidental Mindoro at Antique. Gayon din bukas, inaasahan pa rin natin yung 50 to 100 millimeters of rain. Iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan sa mga posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Dulot na rin itong mga pag-ulan ng mga nakaraang araw. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, kung makikita natin, malaking bahagi ng Luzon ang makakaranas ng maulap na papawirin na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Dito sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ng Central Luzon, dulot ito ng trough or ng extension na itong low pressure area natin dito sa West Philippine Sea. Samantala, dito naman sa may Mimaropa, Quezon at Bicol Region, mataas din ang tsansa ng kanilang mga pag-ulan, dulot naman ito ng southwest monsoon or habagat. Para sa Metro Manila, yung karatig lugar po natin at dito na rin sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, makakaranas naman tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin pero may mataas pa rin na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. So iba yung pag-iingat para sa mga ating mga kababayan at magdala po ng mga pananggalang sa pag-ulan. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Lawag, 25 to 30 degrees Celsius. For Baguio, asahan natin ang 16 to 22 degrees Celsius. Tuguegarao, 24 to 32 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 30 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, particularly dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga, inaasahan din natin ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan, dulot pa rin ito ng habagat. Kung makikita rin natin dito ilang bahagi ng Mindanao, makakaranas naman sila ng maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa umaga, tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Puerto Princesa at Kalayaan Islands, 25 to 29 degrees Celsius. Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. Zamboanga at Cagayan de Oro, 23 to 31 degrees Celsius. At Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:44 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:11 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Damo nga salamat, Ms. Chanel Dominguez. Para sa nato na weather update, yan ang adlaw sa Huwebes, Agosto 28, 2025. Ngan mga kaagri nga na nagtatapos san usa na liwat nga mahinungdanon nga episode san usapang agrikultura. Damo nga salamat sa nga tanan nga namati nga nagsubaybay sa aton episode yan na nga Huwebes. Nganda mulit nga salamat sa nato nakaupod sa Master Control, Sir Engineer Francis Marnie Balvez, ngan si Kuya Israel Ezra Taro. Ngan permi naton hinumduman mga kaagri, ngan aton mga paraguma og mga risda, siraan backbone san aton sosyedad.
Bueno, ginimbitahan kam namon nga dumuyog naman sa aton masunod nga programa and morning report. Sa ngaran sa naton acting station manager, Hinaro Navilon, ako niyo nakaupod yan ang Huwebes, Suzette Pretensio. Aton oras, 59 minutes after 5 a.m., updi kami niyo otro buwas nga adlaw sa parehas nga oras ngan sa parehas nga estasyon para sa aton kompas ngan sa aton kasugbong sa makabago nga paguma para sa Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas.